Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Kahit saan man dako ng mundo kayo nandun, ano? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Alright, Lunes na naman. At medyo makulimlim pa rin. Ano? Kahit medyo mainit-init na, 73 degrees. Talagang summer na, ano? Summer, by the way, starts at June 20. Okay, so kasing init din po ng ating nabalitaan sa Pilipinas na nasuspend na si Mayor Alice Go ng Banban Tarlac. Ano? Nasuspend siya kasi po ay meron na pong kaso na hinaharap dahil sa pag-file ng DILG, Department of Interior and Local Government. Inimbestigahan po siya at saka ifinile ang reklamo sa ombudsman. Ano? Ang DILG po ang sa atin ang siyang namamahala at nag-iimbestiga ng mga katiwalian sa mga local governments, ano. At yan pong kaso niyan, kunwari ay nag-iimbestiga sila at nakakita sila ng pagkakamali, ipina-file nila yan sa Office of the Ombudsman. Ano? Tapos, ang nangyari po, because of that, ay sinuspend muna si Mayor Alice Go mula sa kanyang pagkakaupo bilang mayor ng Bamban Tarlac at ito pong suspension ay is effective for not more than 6 months habang hindi pa natatapos yung investigasyon sa kanya, ano? Habang hindi natatapos ang kaso. So, sa ngayon, meron pong dalawang opisyal ng munisipyo ng Bamban Tarlac ang kasama sa mga naihabla. Ano? Hindi ko pa memorize kung sino yung mga yon. Hindi ko matandaan ng pangalan. Pero definitely, isa dyan ay yung mga nag-issue ng permit sa business permit sa Hongsheng at saka sa Zunyuan Technologies. Ano? So, bakit inihabla? Bakit inihabla no ng DILG sa ombudsman itong si Mayor Alice Go? Eh dahil po sa maaring negligence niya. Negligence in a way na meron po siyang kapabayaan sa 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 kanyang trabaho. Ano? Ano yung kanyang kapabayaan? Kasi na pinabayaan niyang ma-issuehan ng business permit ang Hongsheng Technologies, Gaming and Technologies, despite the fact na hindi kumpleto yung mga papeles ng Hongsheng, ano, at saka ng Zunyuan. Ito pong Hongsheng, kung natatandaan ninyo, ay kasama po si Mayor Alice Go po ang nagtumulong sa nung hindi pa siya mayor. Ito pong si Mayor Alice Go ang siyang tumulong sa Hongsheng na makakuha ng letter of no objection. Lono, ano, what they call it, lono. Letter of no objection para sa Hongsheng Technologies. Ano, kitang-kita po sa mga papeles sa issuance ng loan petition na ito pong si Mayor Alice Go ang mismong kumatawan sa Hongsheng Technologies. Matatandaan na itong Hongsheng Technologies ang nagre-renta sa Baofu. Ano? Ano naman itong Baofu? Itong Baofu ay isang korporasyon na ang mismong landowner ay si Mayor Alice Go. At
yun po ang sinasabi niya ay yun ang kanyang kontribusyon para sa korporasyon na to, at yung kanyang mga incorporators ay puro miyembro ng sindikato at mga wanted. Yung tatlo, paapat siya na incorporator dito. Pero sinasabi naman niya na hindi daw niya alam. Come on. Right? Hindi daw niya alam na yung kanyang mga ka-incorporators na yan ay mga pinaghahanap ng batas. Ano? Kaya nga po lumakas ang investigasyon na maaring itong Baofu land ay ginagamit bilang money para makagawa ng money laundering. At any rate, yan po ay ibang kaso. Pero sa ngayon po, ang kaso ay tungkol dito nga sa kapabayaan ni Mayor Alice Go. Pag-i-issue ng permit. Padalawa, ang Baofu, ang Hongsheng at ang Zunyuan. Ang Hongsheng po ay ni-raid noong 2023 at napasara nga. Tapos, itong Zunyuan naman ang pumalit. So, despite the fact na hindi na mag-expire na yung permit, ay pinabayaan pa rin niyang, binigyan pa rin niya ng business permit ang Hongsheng at ang Zunyuan. So, ito po ay isang malaking kababayaan. At padalawa, bilang mayor, may obligasyon po siya na alamin kung ang mga nangyayari sa kanyang paligid ay naaayon sa batas. Meron po siyang power to at least see to it that yung mga businesses ay doing, alam niyo na, mga hindi lumalawag sa batas. Pero ito pong Zunyuan at saka itong Hongsheng na bago mag-Zunyuan ay Hongsheng muna. Kung hindi niya naiimbestiga or pinababayaan lang niya na mag-operate kahit sabihin na natin hindi niya alam na may nangyayari doon, pero dapat na nabibisita niya at inaalam niya. Unang-una, ang daming inchik na nandoon sa likod. Likod ng banban ng municipal building. Nandun lang. Di ba niya napapansin yon? Padalawa, yung kanyang sasakyan na andun sa loob. Come on, being a mayor, dapat naman alam mo, it's either dalawa lang ho yan. It's either ganun siya katanga, or siya ay complicit or kakutsaba. Dalawa lang yan eh. Being a mayor, hindi naman natin expect na ganun siya katanga. Mukha naman siyang smart na tao. Mukhang napakagaling yung nagturo sa kanya. Mukhang magaling yung si Teacher Rubelin na sinasabi niya na nag-homeschool sa kanya. Napakaganda ng itinuro sa kanya, Being a homeschooled tao, hindi naman po natin na minamaliit siya. Pero the way she speaks, the way she moves, I think the way she thinks, she is smart enough. Pero so it's either tanga siya or complicit. Yun lang po. Pag sinabing any rate, medyo napapalayo tayo, Pero yan po. So ngayon ay suspended na for not more than 6 months or while the investigation is going on.
Pag natapos ng investigasyon, kahit wala pang 6 months, at ang investigasyon ay sinasabing siya ay walang sala, so magiging mayor uli siya. Ano? Babalik siya sa kanyang pwesto. Pero pag yan po ay lumampas ang investigasyon ng more than 6 months, yung preventive suspension po ay mawawala at babalik na siya sa pagiging mayor. Ano? Sa ngayon, ang presumption, ang magiging mayor ay yung vice mayor. Ano? Alright, so katulad ng dati, sinasabi ko sa inyo, atin pong sundan itong istorya na to dahil ito ay napakahalaga. Hindi lang po sa sa Banban, kung hindi ito po ay mahalaga sa buong Pilipinas. Ano, maaaring ito po ay sinasabi nga ng, ng mga senador na maaaring ito ay napasukan tayo ng espiya sa gobyerno. I don't believe it. I don't believe on that as of now. So, pero meron po talagang kapabayaan somewhere along the line. Maaaring sa batas natin ay may butas sa pagiging pagkuha ng mga birth certificate o delayed registration na ang mga foreigners ay maaaring maging Filipino citizen along the way kahit po walang ebidensya na sila ay Pilipino. At because of that, nakakagawa sila ng mga bagay-bagay na para sa Pilipino lamang. So, yan po ang yan po ang puno. At padalawa, ito pang kapabayaan ng ating mga local officials sa pag-i-issue ng mga permit kahit na po itong mga permit, itong mga businesses na to ay nagagamit sa mali. Ano? Kasamaan ng pogo, ano ang naidudulot ng pogo sa ating bayan, at ano pa ang mga posibilidad na maaari nilang gawin bukod sa iba pang krimen na nasabi. Ano? So, hanggang dito na muna po ulit. Ano? Magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye.